Wala po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay alas 10:30 ng gabi ng Miyerkules. Ito na nga po, dito po sa ating pag-uusapan ngayon tungkol sa babaeng Vice President ng Pilipinas, walang iba kundi si Sara Duterte. Ay, paki-shoutout nga pala sa inyong lahat dyan, lalo-lalo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na nga po, hindi na pa tayo magpapatumpik-tumpik at pag-uusapan natin ang ating talakayan dito sa ating malapit nang ma-impeach dito si Sara Duterte. Ito na nga po, naglabas ng press conference itong si Sara Duterte na siya raw ay nag-hiring na ng maraming abogado para laban sa kanyang investment. Ito na nga po, ang sabi ng Pangulo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, anak, huwag kang mag-alala, padadalang kita ng pera. Di ba? Yan ba sinasabi ni Digong na wala siyang kapera-pera, na sinabi niya sa Quadcom na wala siyang kapera-pera at nanghihingi daw siya ng pera sa mga politiko, di ba? Kasi nungalingan, di ba? Nga sa ngayon, sinasabi niya magpapadala raw siya ng pera para daw sa investment ng kanyang anak na para sa mga abogado. Kaya itong hinalal natin Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte ay naka-ready na. Sa makatuwid, alam na niya na mangyayari na magkakaroon investment, kaya siya ay meron ng pondo dahil yung pondong yan ay nanggaling sa kaban ng bayan ng Pilipino, sa kaban ng bayan ng ating Pilipinas, katulad ko na taxpayer, di ba? Ngayon, eto na nga po, siguro naman to matagal tong pag-uusapan tong mga investment nito dahil si Sara Duterte ay nag-hiring na ng maraming abogado. Pero sa kanyang mga sinasabi sa press conference ay marami siyang batikos sa ating presidente. Bakit daw ang confidential fund ng presidente hindi nahalukay? O di ba? Ngayon puro siya mga patama. Dapat kung anong sagot niya, kung anong sinasabi sa niya, yung mga tanong sa kanya, yun lang, hanggang doon lang tayo. Huwag niya siyang magsasalita pa kung sini-sini sinasabi niyang mga hinahalukay niya. Pati yung presidente, yung confidential fund ng presidente, dinadawit niya. Di ba? Tama ba yan? Pa-copy muna tayo mga kabayan. Nakita nyo naman, di ba? Ang sarap ng kape. Stick coffee. Yan ang kape ko. Tapos, coffee mate. Tama na tsaka konti asukal. Paano po yan? Di ba? Si Sara Duterte, kung iyan ay ilalaban ng presidente ng Pilipinas, huwag niyong ilalaban. Pagkatapos, ang kanyang mga pamilya, siyempre, andiyan si Digong, si Baste, si Pulong, si Mascarpio, tapos si Mascarpio magiging isang first gentleman, magiging isang pinuno ng drug lord, o di maglalagalap na naman ang ating shabu dito sa Pilipinas. Mag-aangkat na naman sila sa China ng shabu. Tapos ang kukunin naman nila mga advisor nila puro China, o di ba? Kaya ang mangyayari, ang Pilipinas ay magkakaroon na naman drug war. Tapos pagka may namatay naman, wala naman silang masasabi. Puro na lang yung mga tinitira nila, puro mga maliliit. Pero yung mga matataas, hindi. Ganyan ang mga Duterte, yan na para sila kumita. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong iboboto ang mga Duterte dahil salit ng lipunan ang kanilang pamilya.
Katulad ng kasinungalingan ni Duterte, wala raw siyang kapera-pera. Di ba? Yan ang sinabi niya sa Quadcom. Kaya si Trillanes gusto niya makita ang bank account ni Duterte para malaman kung talagang walang pumapasok na pera. O di ba? Paano po? Sa pasana po paki-shout, like and share po ang aking YouTube channel at pakipindot din ang button na icon. Maraming salamat po. Paalala po, huwag iboto ang mga Duterte. Salamat po. Bye-bye.